Ang bawat tao ay may pangarap na guminhawa ang buhay, yung tipong gagawin ang lahat para mabuhay lamang. Ganito ang naging sakripisyo ni Elena, isang laking probinsyana na nagbakasakaling makahanap ng magandang buhay sa syudad. Dahil sa may magandang loob ng tumulong sa kanya, kaya naman mapalad itong si Elena. Subalit hindi niya inaasahan na may mga bagay na magbabago sa kanya. Matapos kasing pumanaw ang lola nitong si Elena, nakapagdesisyon ng dalaga na makipagsapalaran sa syudad. Halos 4 na oras ang biyahe nito mula sa kanilang probinsya. Kaya naman, maaga pa lamang nagising itong si Elena. Minabuti nitong umalis ng maaga para naman makahanap agad ng trabaho. Bitbit nito ang ilang pirasong damit at kaunting pera. Subalit hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kantungan ng lahat. Sa pagiging isang yaya ay kinakailangang college level, subalit nasa high school lamang itong si Elena. Kaya naman nahirapan itong makapasok sa trabahong kanyang ina-applyan. Ma'am, ganun ba talaga ngayon ang educational background, college level? Miss Monte, yun kasi ang requirements ng ahensya. Pasensya ka na. Ilang oras ang kanyang biyahe mula sa probinsya at ganito lang ang naging resulta. Kaya naman umalis na ito sa gusaling ina-applyan. Hindi niya alam kung saan siya ngayon titira. Walang malapitan na kamag-anak sa syudad. Sa paglabas niya ng naturang gusali, nakita niya ang isang matandang babae na tila nahirapang huminga. Kaya naman agad niya itong nilapitan at binigyan ng mainom. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Heto pong tubig, inumin niyo. Matapos makainom ng matanda, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Nako iha, maraming salamat. Medyo napagod kasi ako kanina. Nakalimutan ko magdala ng tubig. Iha, maraming salamat ha. Siguro kung hindi ka dumating, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin. Saan ka ba pupunta ngayon? Mukhang may lakad ka yata ngayon ha. Yun nga ma'am. Nagtungo ako sa isang in-applyan kong ahensya para sana masukan ng trabaho, pero hindi nila ako tinanggap dahil high school graduate lamang ako. Aba iha, ano nga pala ulit ang pangalan mo? Ako nga pala si Elena, isang laking probinsya. Talaga iha? Gusto mo mamasukan bilang kasambahay? Kung ganun, sumama ka sa akin. Sa ganda mong yan, hindi ka nila tinanggap. Marunong ka naman sigurong magluto, maglaba, kahit anong gawain ng bahay. Opo ma'am, marunong naman po ako kahit papaano. Kung ganun iha, tanggap ka na bilang katulong sa bahay. Talaga ma'am? Iha, magkano bang sahod ang gusto mo? Wala pa akong idea ma'am pagdating sa sahod, pero kaya na bang bahala? Iha, okay lang ba sa'yo na 10,000 a month? Ma'am, talaga po? Elena, magagawa mo ba ang trabaho sa bahay? Opo ma'am. Tawagan mo naman akong Elizabeth. Sige po. Tila para kay Elena, isang magandang araw ito sa kabila man ng pagkabigo nito kanina sa pag-a-apply. Dahil sa offer ng matanda sa kanya ay tuloy na ngang sumama itong si Elena para masukan sa isang malaking bahay. Hindi niya naasahan na ganun pala kayaman ng matandang kanyang natulungan. Alas 4 pa lamang, maagang nagising ang dalaga para magluto ng magiging almusal ng ginang na nagpapasok sa kanya sa trabaho. Pinagtapat sa kanya ng matanda na dapat ay kailangang maghanda na ito ng pagkain bago sila magising sa umagang iyon. Bagamat mabait sa kanya ang matanda, pero may pagkakataon na estrekto ito pagdating sa oras ng pagkain. Nasanay na itong si Elena sa gawaing bahay, kaya naman umabot siya ng ilang taon sa panlabihan nito sa matanda na para na ring kanyang lola. Sinuklian naman ni Elena ang kabutihang ginawa ni Elizabeth sa kanya, lalo na noong nag-offer ang matanda ng libreng pag-aaral sa kolehiyo. Gusto niyang tanggihan ang matanda, pero talagang nagpupumilit siyang matulungan ang dalaga. Sa tuwing walang pasok sa pag-aaral ay nagkasundo ang dalawa na magluto ng cupcake bilang libangan ng matanda. Isang retired na empleyado noon itong si Elizabeth, kaya naman maganda ang nakuha niyang benefits sa kumpanya. Elena, bilisan mo na. Pagkatapos natin magluto ay dahil mo ito sa kabilang bahay. Hindi lang kasi isang bahay lamang ang pinagsilbihan ng dalaga, pati na rin sa anak nitong si Elizabeth na si Joyce. 2 bahay ang kanyang pinagsilbihan, pero bihira lamang siyang napunta sa bahay na iyon sa tuwing naroon lamang si Joyce pagka-uwi nito galing sa ibang bansa.
Kaya naman sa tuwing pag-uwi ng kanyang anak ay pinaghandaan ni Elizabeth ang anak ng paborito nitong cupcake. Matapos kasing makapangasawa nitong si Joyce ay nakapagdesisyon ang mag-asawa na magtayo ng sariling bahay, subalit hindi naman ganon kalayo sa kanilang ina. Hindi lamang ito pinigilan ng matanda dahil kung saan masaya ang anak nito ay naroon din ang kanyang suporta. Iha, natapos mo na ba ang cupcake na yan? Opo Ma'am Elizabeth. Sige, ihatid mo na kay Joyce para naman matikman nila ito. Napaisip ang dalaga marahil may bisita ito kung kaya ay maraming niluto ang ginang. Sige ma'am, alis na po ako. Bitbit ni Elena ang isang sisidlan ng puno ng cupcake. Panigurado matutuwa ang ginang lalo na ang mga bisita nito. Dahil sa nasanayan na nitong si Elena, hindi na nito nagawa pang mag-doorbell. Sa halip ay dumiretso na ito para ibigay sa ginang ang niluto nila. Habang kasalukuyang naglalakad itong si Elena sa gilid ng swimming pool, hindi niya inaasahan na may isang lalaki na nakasuot lamang ng paibabang kasuotan. Dahil sa pagkagulat ay napasigaw itong si Elena. Hoy, sino ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ng amo ko? Isa kang magnanakaw ano? Nakuha mo pang maligo sa bahay ng amo ko? Ma'am Joyce, tulungan mo ako. May laki na pasok dito sa bahay. Hoy miss, mukha ba akong magnanakaw? Tumahimik ka nga dyan. Hindi mo ba alam na anak ako ng amo mo? Maya-maya pa lumapit ang ginang dahil sa pagsigaw nitong si Elena. Elena, ano nangyari dito? Ma'am, natapon kasi ang cupcake na pinapagawa ni Ma'am Elizabeth sa iyo dahil sa lalaking nakahubad sa pool. Mark, anong ginagawa mo dito kay Elena? Ha? Ma'am? Ako pa ngayon na may kasalanan? Naligo lang ako dito Ma'am Joyce, hindi ko kasi alam na may laki palang nakahubad dito sa harapan ko kaya napasigaw ako. Nako miss, huwag kang maging OA. Ang ibig sabihin ba nito ay ngayon kailangan nakita ng lalaki nakahubad? Hindi nakapagsalita itong si Elena dahil na rin sa kaba sa unang pagkakataon. Ma'am, pinapabigay po ni Ma'am Elizabeth ang mga cupcake na ito. Elena, pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa iyo. Ito nga pala si Mark, ang nag-isa kong anak. Kasama ko siya mula sa States at nagbakasyon lamang dito. Mark, si Elena, ang katuwang namin ng lola mo sa bahay. Mark, bakit ka naman kasi nakahubad? Ma'am, syempre naman. Pamamahay natin ito, diba? Akalain ko bang may ibang tao na nakatira dito? Sige na Elena, pakilagay mo na lang dyan sa mesa. Siya nga pala, kausapin ko si ma'am na dito ka muna malagi sa bahay ng ilang araw Elena habang narito pa sa bansa si Mark. No ma'am, ang babaeng yan dito sa mamahay natin? No way! Hindi ko siya gusto para maging katulong sa bahay. Humanap na ng iba. Ayaw kong makasama ang babaeng yan sa bahay na to. Pwede ba Mark? Anong masama kung narito si Elena? Bakit? Gusto mo ba siya? Ma'am naman, nagpapatawa ka ba? Gusto niyo bang magagusto ang anak niyo sa isang katulong? Come on ma'am. Ma'am Joyce, alis na po ako. Tawagan niyo naman po si Ma'am Elizabeth. Umalis na agad ang dalaga. Hindi nito matanggap ang binitawang salita ni Mark sa kanya. Naisip niya kung bakit ganun kasama ang ugali ng lalaki gayong napakabait na mga ito sa kanya. Ano kaya ang karanasan ni Mark kung bakit ganun na lamang ang ugali nito pagdating sa kababaihan? Nabigo na kaya ito pagdating sa pag-ibig o di kaya naman ay ayaw niyang malamangan sa ganda? Magkasundo pa kaya ang dalawa kung sakaling pumayag itong si Elizabeth sa kagustuhan ni Joyce? Kaya mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa ating kwento. Kaya naman, abangan po natin bukas ang ating part 2. Maraming salamat.